Hello everyone! Another day, another Tingy adventure. So, pupunta tayo ngayon sa napakataas na parte ng Southern France to experience the snow adventure. So, eto kami, maaga kaming nagbiyahe, pero late kami nakarating sa tagpuan ng aming mga tourmates. Bali naaya lang po ako ng aking kaibigan na sumama sa kanilang family tour, and then since bakante naman ako, DG, para ma-experience ko din naman yung snow. So, ayan na nga mga Tingy adventures. Eto na, nasa biyahe na kami. Umabot yung biyahe namin ng almost madilim pa nung umalis kami, around 6, since late kami na lang yung second to the last na inintay. May naiwanan na nakapagbayad na dahil na hindi siya nagising sa expected na oras ng so kasalanan niya naman, so walang refund na matatanggap yung taon na yun. So eto kami, nasisilayan na namin yung unti-unting snow sa daan, because this is about 3.5 land trip from the city to the mountain top ng France. Kasi dito mas visible yung snow, kasi yung city na tinitirhan namin is hindi siya nag-snow during winter, or rare. I think 2017 or 2007 pa yung last na snow experience nila. So that's why madaming tumitira dito sa city, kasi nga ito yung part ng France na hindi masyadong na-experience yung snowfall. Pero dahil naman wala tayong snow sa Pilipinas, tayong mga working dito ay gusto din paminsan-minsan matry, ma-experience, at saka maranasan ba na maglaro, kung sa Pilipinas tampisaw sa tubig, ito naman ay magtampisaw sa snow. So I think this snow experience is one of the most look forward adventure ko, kasi nga wala sa Pilipinas, and you know naman medyo magala tayo as a trentahin. Kaya gusto ko ma-experience siya ng real, even though medyo malayo, madaming biyahe yung pinagdaanan, at as a malihiluhin na trentahin, meron tayong baon ng mga mint candy. Actually, wala pala akong mint candy, nakihingi lang ako kasi alam ko yung sarili ko na possible na mahilo ako sa mga ganitong maagang trip. Kahit na galang-gala ako, parang hindi pa din nasasana yung katawan or yung sarili ko na mahilo tuwing super aga ng gising. So, eto yung dinadaanan namin. Bale, ito yung fully snow na yung lugar, na kung saan makikita mo may mga daan dyan na ini-scrape na lang ng mga taong naka-assign ata, para lang magawan ng paraan na hindi ma-covered fully ng snow yung daan, kasi nga medyo madulas siya talaga. Madulas siya at medyo dangerous siya sa mga dumadaan na sasakyan, or kaya mga tao na possible na magkaroon ng snow accident dahil dito. So every day may mga naka-assign to clean up something like this, to clean up the way para maging passable siya. So ito yung proper ski location na pinuntahan ng aming tour. And ang nilook forward ko sana is merong snowfall, but upon checking the weather forecast, not possible na magkaroon ng snowfall, because patirik na yung araw, at saka yung expected na mag snowfall
according sa forecast ay tomorrow evening or madaling araw. So failed na tayo doon, but you can see naman na madami ka pang ma-witness na snow out there. Yung daanan, yung mga cars, yung roofing ng mga hotels is fully loaded ng snow. Yung para bang ginagamit na sa pag-store ng mga isda sa Pilipinas. Yun yung naisip ko sa palengke. Yung ganun na siya kakapal na parang pag tinitingnan ko siya, parang napapa second look ako na, ay oo nga, totoo. Sobrang kapal niya. Na parang, nakita ko to dati sa sa mga international movie during winter season, at saka yung sa mga ginagawang cookies ba yun? Parang may storybook ako naaalala na parang ganito yung style niya, na parang gumawa siya ng cookie na parang inspired by White Christmas theme na storybook. Cartoon siya, if I could remember correctly. Parang gumawa siya ng cookies na lahat white yung roofing, which is inspired during Christmas holidays. So yung dinadaanan namin medyo dangerous din siya kasi nga may mga edge to edge na bangin siya, and then konti lang yung makikita mong part na ample lang na land or parang space doon sa road kasi medyo bundok siya, tsaka fully loaded pa siya ng snow. So parang dapat yung driver ng bus or yung tour is medyo gamay na yung location kasi konting mali lang ng liko or brake, parang pwedeng magkaroon ng accident or pwedeng mahulog yung bus dun sa mga possible na mga dangerous way na pagdadaanan. So far naman yung driver naman ng bus is okay, and parang sanay na sila sa pagpunta dito sa location kasi alam nila yung time of departure na dapat at saka expected time of arrival dun sa location, at saka medyo gamay na talaga nila yung ganon na pagda-drive ng bus kahit na fully loaded ng snow yung daan or yung sa gilid niya. Parang medyo sanay na sila as a base from our experience dun sa bus ride na nasakyan namin. So eto na siya, ito yung mga bahay na nadadaanan namin. This is a residential part pa ng Rizul, which is yung ski station na pupuntahan namin. Medyo lang, mapapaisip ka na, grabe yung kuryente nila dito, hindi mo kakayanin na walang heater yung bahay. Kasi yung snow na nandoon sa roofing nila, parang, yun nga yung sinabi ko na parang pang banye-banyera na siyang isda na mga yelo. Tsaka makikita mo na glossy type na yung yung snow, which is hindi kakayanin ng nakatira dun na walang heater or protection for themselves kasi nga sobrang lamig na nun. Kami nga sa city walang snow, pero once na nag-drop talaga yung temperature sa pinaka malamig or pinaka mababa, as in hindi mo kakayanin na walang heater kahit na iniisip mo na magtitipid ka or something like that. Necessity talaga siya kasi hindi mo kakayanin makatulog kasi nga sobrang lamig. Tsaka yung kahit yung mga blanket, mafe-feel mo na yung lamig is mararamdaman mo talaga. Pero maganda siya kasi minsan maganda siya kasi hindi ka pagpapawisan. So finally, nakita na namin yung buong Rizul Ski Station. So eto na kami, nakababa na kami, safely landed, safely parked naman yung
booth namin. So, ito na, waiting sa mga kasama. Ito yung kasamang bata ng friend ko. Ito yung pagdating namin, maglalakad ng onte, papunta dun sa station. Ayan, picture-picture ang mga tourists. At ito yung nasamahan ko na na family. Ito yung naglalaro kami ng bata na kasama. At ito yung mga mini adventure ba yung tawag doon? Yung mga pwedeng sakyan namin na available. Ito yung isa sa ginaya ko sa mga nakikita ko. Ayan, picture-picture ang mga person. Laro-laro. Ayan, fully geared naman kami. Pero based from my experience, parang kaya ko pa naman yung lamig niya. Not until nung umakyat kami via cable car doon sa top, talagang hindi ko na kayang one suit lang. Naka-second suit na ako nito. Kasi 3 yung suit ko, yung red, yung green, at saka yung black. Dito sa second, medyo na ako dito, medyo lamigin, as a lamigin person na ako. Tapos yung rides na in-avail namin is only rides yun. Kaso, syempre, fully loaded ng snow. Isang balikan lang kami. Tsaka masakit sa mata yung experience kasi nga white yung sky, white din yung paligid. Yung parang makikita mo fully white yung paligid mo. So, kailangan mo ng shades to protect your eye. Ito, yung pagbaba namin, nag-spend lang kami ng konting oras sa restaurant. And then, sightseeing ulit. Ganon. And then, picture-picture. Ayan. Thank you for watching. Like and subscribe, guys. See you next time.